Magandang umaga po sa inyong lahat. Napaaga po ang ating Spokes Hour dahil meron po mga breaking news, mga pangyayari sa Senado. Sumipot po sa Senado plenary session si Cheese Escudero at dahil rito nagkaroon po ng quorum na 13. Dahil ang total na numero po ng mga hinalal na senador natin ay 24, ang quorum ay kalahati plus 1 or 13. Nagkaroon po sila ng 13 members today. At matapos po magkaroon ng quorum, sila po ay nagtalaga ng bagong chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Erwin Tulfo. Si Erich, yung Amerikano po na minsan ay napaalis bilang kalihim ng Secretary of Department of Social Work and Development dahil nga po lumalabas na siya ay Amerikano. Hindi ko po alam kung paano siya nahalal bilang isang senador samantalang siya ay napaalis ng Commission on Appointments dahil nga po sa issue na siya pala ay Amerikano at sumapi pa sa hukbong sandatahan ng Amerika na po pwede lang gawin ng Amerikano. No? Ngayon, ang issue, tinatanggal daw nila si Alan Peter Cayetano. Dinideklara nila na bakante daw ang Senate President. Pero malinaw po sa sikat ng araw pa kung ano po ang boto na kinakailangan sa pagtatalaga ng Senate President. Kinakailangan po ng majority vote of all its members. Okay, ano po ibig sabihin yan? Well, ang majority votes of all its members ay 24. Ang majority vote ay kalahati plus 1. Yan po ay 13. So malinaw po na bagamat ang 11 ay inonsi tayo at tinanggal si Senator Pia Cayetano bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, malinaw naman na aminado sila na si Senate President Alan Peter Cayetano pa rin ang mananatiling Senate President kasi kinakailangan nila ng 13 na boto. So ngayon po, ang natanggal ay si Pia Cayetano at saka si Senator Marcoleta, chairperson ng Subcommittee on the Flood Control Scam, bilang chairperson ng mga komite na yan. At dahil sila tinanggal, yung inaasahan natin at ninanasa natin at tinatakam-takam na natin na paglilitis tungkol sa flood scam bukas kung saan na inayahan na ang Marines 18 ay mukhang hindi matutuloy. Pero mabuting balita po, kahit bali-baliktarin pa rin, hindi nila matatanggal si Alan Peter Cayetano bilang Senate President. No? So ngayon, ang tanong, anong susunod na mga pangyayari? Magpapatuloy ba ng pagdinig itong si Senator Marcoleta at saka si Senator Pia Cayetano ngayong ang mayorya, 13 senators, designated a new chairman for the Committee on the Senate Blue Ribbon Committee. Now, ang sagot po dyan, yung mga chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee ay tinatakda sang-ayon mismo sa rules ng Senado. At habang sinecheck natin ngayon ang rules ng Senado, anong sinasabi ng rules ng Senado? No? Ang sinasabi lang ng rules ng Senado is that yung mga committee chairmanships ay governed by the rules of the Senate. No? Now, yung committee chairs are usually designated as part of the Senate's organizational arrangement and leadership agreements rather than being elected by the entire Senate membership under a constitutional requirement. So, ibig sabihin po yan, nakadepende po sa rules ng Senado yung pagtatalaga ng committee chairmanships. Okay? Ang nakasaad lang po sa ating saligang batas, the membership of the permanent committees including the respective chairman shall be chosen by the Senate. Now, ang ibig sabihin po nito, yung mga members ng committees and their chairpersons ay selected ng Senado mismo. Sa tradisyon at sa actual practice ng Senado, yung committee chairmanships are usually determined through organization of the majority coalition and approved by the Senate through resolutions or motion endorsed by the leadership. Now, ang problema po ngayon, dun sa pagtatanggal nila kay Senator Marcoleta at saka Senator Pia Cayetano, ang Senate President po ang overall chairman ng lahat ng standing committees. No? At yung Committee on Rule, ay sila naman po ang gumaganap ng papel ng pag-create at pag-organize ng mga committees at nagre-recommend ng committee assignments. Ang chairperson po ng Committee on Rules ay yung majority floor leader. So,
Ano pong sinasabi ng saligang batas natin? Ang sinasabi ng saligang batas, hindi matatanggal si Alan Peter Cayetano bilang Senate President hanggang meron silang 13 na boto. At sa ngayon po, 12 lang sila. Tabla po ngayon, 12-12, no? Dahil nakaboto naman po si Senator Bato de la Rosa. So, at saka hindi po pwede naman na palibasan nakakulong si Jinggoy Ejercito at wala si Bato, mabababa ang numero na kinakailangan para sa Senate Presidency to 13. Nakafix po yan sa saligang batas mismo. Saligang batas ang nagsasabi na 13. So, pero ang problema ngayon, sino ngayon ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee? Dahil wala pong requirement na dapat may 13 votes na kinakailangan para ma-elect ka as a member ng or as chairman of the committee. Kinakailangan po, tignan natin yan doon mismo sa rules ng Senado. Pero nakasulat po dito talaga sa Senado, sa Senate Rules, chosen by the Senate under Rule 10, Section 17, usually upon recommendation of the leadership and majority bloc. So kinakailangan, ang mag-elect po ng mga chairperson ay upon recommendation of the leadership, yan po ay si Alan Peter Cayetano at yung kanyang Senate Pro Tempore at ang kanyang majority floor leader at saka yung majority bloc. Ang majority bloc po ngayon ay 13 pa rin dahil yan ang naghalal sa Senate President. So ngayon po, mukhang ang gusto lang talaga mangyari ng 11 na in-11 tayo ay wag ipatuloy ang pagdinig sa Senado bukas ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang aking rekomendasyon, well, meron pong color of authority na magpatuloy ang Senate Blue Ribbon Committee. Bakit color of authority? Kasi unang-una, wala po doon sa naging agenda sa pagpupulong ngayon ng Senado yung reorganization. So bakit na-include yan sa agenda? Pangalawa, wala po talaga ang rekomendasyon na nanggaling sa liderato ng Senado na magpapalit ng chairperson ng Committee on Senate Blue Ribbon Committee. So ang aking rekomendasyon, tuloy lang Senator Marcoleta, tuloy lang Senator Pia Cayetano dahil ang gusto lang naman ng tao, masiwalat ang katotohanan. Kahit pa sila ay magsabi na sila ang Senate Blue Ribbon Committee, nasa inyo pa rin ang suporta ng Senate Rules at nasa iyo pa rin ang suporta ng Senate Leadership na sa ngayon po ay si Alan Peter Cayetano. Tuloy-tuloy lang po tayo, huwag nating hayaan na ma-11 ang buong sambayanan sa pamamagitan ng pagpapaliban ng pagdinig dyan sa flood control scam. Nakikita po natin kung gaano kaimportante talaga ang flood control scam. Dahil dito po sa testimonya ng Marines 18 at malay natin, baka pati si Zaldico ay magtestigo na rin dyan online. No? Nakikita natin talaga na ang tatahakin ng mga testimonya ng Marine 18 ay ang presidente mismo ang mastermind ng flood scam. At ang sasabihin ng Marines 18 ay sila nga ay nag-deliver ng limpak-limpak ng kwarta sa iba't ibang tao na inutos sa kanila ni Zaldico na kabahagi ng kanilang mga tongpats sa mga infrastructure insertions at kasama po sa mga pera na nadeliveran ay ang Malacanang at ang Nara at ang residence po ni Tambaluslos dyan po sa Forbes Park. Yung lugar ng Nara po, yan po ay isang bahay na binili mismo ng presidente para gawin lamang imbakan ng pera. At magkakaroon po ng testimonyang 18 na nag-deliver sila dyan sa Nara at nag-deliver din po sila sa Aduana. Yang Aduana po ay pag-aari ng mga Romualdezes, kaharap na kaharap po yan ng Malacanang. At titignan din po natin, baka meron ngang nag-deliver specifically kay Adrian Bersamin na sinasabi nga po ni Leandro Lebiste na meron text message kay Presidente na nagkumpirma ng pagtanggap ng pera sa ngalan ni Presidente Marcos Jr. Ulitin ko po, nagtatangkang onsehin ang taong bayan ng mga onsedor na Senate 11. Si Chis Escudero ay sumipot po, nagkaroon ng quorum. At alam naman po natin, instrumento si Chis Escudero dito sa plano nila na ipagpaliban nga ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee.
Pero kampante naman po ako na hindi sila magtatagumpay dahil po pwede pong ituloy ni Senate Pia Cayetano at ni Senator Marcoleta because they still have the color of authority as the committee chairman dahil sila po ay natalagang chairman ng mga committee ito in a scheduled session of the Senate pursuant to an agenda and approved by the Senate body. Okay po? So mga kaibigan, uulitin ko po, nagtatangkang onsehin ang taong bayan sa pamamagitan ng pagpapalit ng chairperson ng Committee on Blue Ribbon Committee. Ang tinalaga ng mga onsedor na naging 12 na ngayon dahil kasama si Chis Escudero ay si Erich the American Tulfo bilang chairman ng Committee of the Blue Ribbon. Pero sa tingin ko po, wala pong legal na basihan yan dahil ang nakasaad po sa rules, ang pagtatalaga ng chairman ay sang-ayon po sa rules ng Senado at ang Senado, ang nagsasabi naman ang rules ng Senado, ang mga committee chairman ay inaaprubahan ng mayorya. Hindi po mayorya ang nag-approve ngayon, kundi minorya. So mga kaibigan, abangan natin ang susunod na kabanata pero iparting natin ang galit natin sa mga onsedor, sa Facebook, sa kalye, kahit saan ang mga pamamaraan nang alam nila na hindi na po pwedeng onsehin ang sambayanang Pilipino.